Dear IFM, isa sa pinakamahirap at pinakamasayang responsibilidad sa mundo ay ang pagiging isang magulang. Mahirap dahil may isang buhay na nakasalalay sa'yo. Kailangan mo magdoble kayod para mabigay ito o mabigyan ito ng magandang buhay. Masaya dahil nakakaramdam ka ng matinding pagmamahal, lalo na kapag nakikita mong lumalaking mabuting tao ang anak mo. Mayor Iska Morena, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Wilson. Noon pa lang, pangarap ko nang makabuo ng sarili kong pamilya. Kaya naman na dumating sa buhay ko ang aking asawang si Vanjie at biniyayaan kami ng isang mabait na anak na si Jepoy. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Salamat, mahal ha. Oo nga pala, ibibigay ko na sa'yo tong sweldo ko. Ayan, salamat. Nakapag-budget na ako kaya magbabayad na lang ng mga kailangan bayaran. Ito ba, naibawas mo na yung allowance mo dito? Sa Maynila, ha? Hindi pa. Ikaw na bahala magbawas. Kung anong ibibigay mo, yun ang pagkakasyahin ko sa 2 linggo. Sige. Mamaya ko kasi kasuhin, ha? Gusto mo na bang magpahinga? Maligo ka muna bago matulog, ha? Bagong sabon pala yung nilagay ko sa banyo. Yung Shield Bath Soap, recommended by the Philippine Nurses Association. Mamaya na, papahinga muna ako saglit. Teka, balik nga tayo sa pinag-usapan natin kanina. Gaano nakatagal yung lagnat ni Jepoy? Magtatatlong araw na eh. Buti nga ngayon, medyo bumaba na pero ayan, nangihina pa rin siya. Ito naman kasing anak mo, ang tigas-tigas ng ulo. Manang-mana sa'yo. Sinabi ko na kasi, huwag magpaulan. O ayan, nagpaulan pa rin. Pero kahit paano, mayos ng pakiramdam niya? Pumasok na nga kanina sa eskwelahan eh. Kaya hindi mo na naabutan. Pero pauwi na yun. Huwag ka mag-alala kay Jepoy. Magaling na yun. Ayaw niyang ipasabi sa'yo na nilagnat siya dahil ayaw ka raw niyang mag-alala sa kanya. Talagang batang yun, no? Siya nga yung dahilan kung bakit ako nagtatrabaho sa Maynila eh. Para kahit papano mas malaki ang kitain kong pera. Naku, munti ko na makalimutan. May papasukan nga pala ako negosyo. Kasama ko si Nanding, buy and sell. Magba-buy and sell ka? Ng ano? Ng cellphone. Pero huwag kang mag-alala, legal naman yun. Yung magbenta ng cellphone. Basta, okay lang yan, hindi ako magnanakaw. Tapos mag-iipon lang ako ulit, tapos motor naman ang isusunod ko. Mahal, kaya mo pa ba yun? Malaki-laki ang ilalabas mong pera sa ganyan. Ganon talaga sa negosyo. Kailangan mo munang sumugal para maging matagumpay ka. At isa pa, pandagdag na rin sa mga gastusin natin dito sa bahay. Lalo na't marami nang kailangan si Jepoy sa pag-aaral niya. Naisip ko nga na dahil wala naman pasok bukas, bibili ko na siya ng mga kailangan niya eh. Kumpleto naman na sa gamit ang anak mo. Di bibili ko na lang siya ng kahit anong gusto niya. Pati na rin ikaw, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Mahal, hindi mo naman kailangan gawin yan. Ayos lang naman kami. Mas mabuti kung yung gusto mo naman ang bilhin mo dahil ikaw naman tong trabaho ng trabaho. Tapos ikaw tong hindi nakikinabang sa sweldo mo. Ay hindi, ayos lang naman sa akin yun eh. Wala akong kailangan. Saka mas mahalaga kayo kaysa sa akin. Oo nga, alam ko naman yun. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakalimutan mo na yung sarili mo. Aba, ayoko naman ng ganun. Ayoko na ibigay mo sa amin lahat ng meron ka. Dapat magtira ka para sa sarili mo. Mas mapapanatag ang loob ko kung hindi mo pinababayaan yung sarili mo. Yung hindi mo masyadong tinitipid para lang sa amin ni Jepoy. Dadalawa lang naman kami sa buhay mo. Mahal, di na baling walang matira sa akin. Basta wag lang kayong mawalan, okay? Marami akong pangarap para sa pamilya natin. Marami akong gustong iparanas sa'yo na ipinangako ko noon. Kaya wag kang magtataka kung ngayong may pagkakataon na ako, binibigay ko ang lahat-lahat para sa inyo ng anak natin. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Basta ang hiling ko lang naman sa'yo, alagaan mo ang sarili mo. Huwag ka magpapagutom dahil kapag nagkasakit ka, wala naman ako parati sa tabi mo para mag-alaga sa'yo.
Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Ikaw talaga. Oh, ayun na yung anak mo. Jepoy, anak! Tara dito sa kwarto. Nandito na ang papa mo. Papa! Ay, naku, hindi naman halatang na-miss ka ng anak mo, no? Oh, kausapin mo na. Jepoy, kausapin ka ng papa mo. Papa! Nako, ang laki na nitong anak ko ah. Pero makayakap para pa ring bata. Namiss kita, Papa eh. Kailan pa po kayo dumating? Naku, kadarating lang yan, halos. Mukhang ang sigla mo ngayon anak ah. Parang hindi nang galing sa sakit. Ayos yan. Kumusta nang pakiramdam mo? Maayos na po ako, Pa. Si Mama lang naman po yung masyadong nag-aalala eh. Hayaan mo na yung mama mo. Alam mo naman yan, magkaroon ka lang ng sipon, natataranta na. Oo nga po eh. Kayo po, Pa. Kumusta na po kayo? Eto. Pagod sa trabaho pero nakaya naman. Pa, Hmm. baka naman po puro trabaho na lang ginagawa nyo ah. Magpahinga naman po kayo. Oo naman anak. Nagpapahinga naman ako. Pero kung hindi ako kakayod ng mabuti, wala akong may uuwing pera sa inyo ng mama mo. Ayos lang sa yun. Huwag po kayong mag-alala, Pa. Kapag nakapagtapos na po ako sa pag-aaral, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Pangako ko yan sa inyo. Aasahan ko yung pangako mo ha. Pero sa ngayon, gusto ko mag-aral ka muna ng mabuti, okay? At anak, wala munang girlfriend, ha? Sige po, Pa. Pipilitin ko kahit medyo mahirap sundin. Mag-aaral po ako ng mabuti para naman hindi masayang lahat ng paghihirap mo sa amin ni Mama. Mabuti naman kung ganon. Very good. O siya, mag-base ka na at gusto kong lumabas tayo at kumain ng hapunan, okay? Talaga po? Kakain tayo sa labas? Oo! Yun oh. Sige po, magbibihis na ako. Mayora Iska Morena, lumaking mabait, mapagmahal, at malambing na bata si Jepoy. Kahit na nagbibinata na siya noon, hindi pa rin siya nahihiya na yumakap at humalik sa amin ng kanyang mama. Kahit pa nasa harapan siya ng kanyang mga kaibigan. Parati niyang sinasabi na wala raw siyang pakialam kung sabihan man siyang Papa's Boy o Mama's Boy. Basta, ang importante na ipaparamdam daw niya sa amin ang kaniyang pagmamahal sa amin. Si Jepoy Mayora ang pinaka naging inspirasyon ko kung bakit nagtatrabaho ako ng mabuti. Lahat ng pwede kong pagkakitaan, basta nanggagaling sa mabuti, ginagawa ko. Dahil sa nag-iisang anak lang namin si Jepoy, gusto ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Nagpatuloy Mayor ang kasiyahan sa aming pamilya hanggang sa napansin namin na para bang dumadalas ang pagkakaroon ng sakit ni Jepoy. Madali na siyang kapitan ng sakit. Kaya naman, madalas rin kaming labas-pasok sa ospital. Mayora, ang buong akala namin ni Vanji, simple lang ang nangyayari sa aming anak. Hanggang isang araw, kinausap na kami ng doktor ni Jepoy. Dito, napag-alaman namin na dinapuan siya ng isang matinding sakit. Leukemia. Isang karamdaman na mabilis kinuha ang lakas ng pinaka-mamahal naming anak. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Jepoy, anak? Papa, Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang, tatawag ako ng doktor. ayos lang po ako, Pa. Mas maayos siya kaysa kahapon. Kayo po, Pa. Kumusta na po kayo? Kayo ni Mama. Ayos lang kami ng mama mo, anak. Huwag mo kaming isipin. Pa, Ano yun? sorry ah. Ha? Bakit ka naman nagsasorry? Nahihirapan po kayo sa akin. Sana hindi na lang po ako nagkasakit. E di sana rin, hindi kayo nag-aalala. Anak, ito ang tatandaan mo, ha? Kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi kami mapapagod sa pag-aalaga sa'yo.
Mahal na mahal ka namin ng mama mo at gagawin namin ang kahit na ano para lang gumaling ka. Huwag po kayong mag-alala pa. Tinutulungan ko naman po kayo eh. Kahit po nahihirapan na ako, gusto ko nang sumuko. Iniisip ko na lang kayo ni mama. Iniisip ko na malulungkot kayo ng sobra kapag sumuko po ako at ayoko pong mangyari yun. Lalaban po ako para sa inyo pa. Lumaban ka lang, Huwag kang magpapatalo. Gusto mo pang makapagtapos sa pag-aaral, di ba? Gusto mo pang makalibot sa iba't ibang panig ng mundo, di ba? Salamat po. Pero pa, pwede po bang humingi ako ng pabor sa inyo? Sige anak, ano yun? Kung sakali pong hindi ko na po kayanin, huwag kayong susuko ha. Labanan niyo yung lungkot dahil sa pagkawala ko. Jepoy, huwag mong sasabihin yan. Gagaling ka, ginagawa namin ang lahat para gumaling ka. Kaya hindi mo dapat iniisip ang mga ganyang bagay, ha? Gusto ko lang pong maging handa pa. Sabi niyo nga po, kahit gaano kakatapang, kung kailangan mo nang sumuko ka na lang. Kasi minsan, doon makikita kung gaano kakatapang naharapin yung pagkatalo mo. At ganun po yung gagawin ko pa. Sana po, ganun din po yung gawin niyo. Mayora Iska Morena, hindi na ako makapag-focus sa pagtatrabaho dahil napupuno ang puso't isip ko ng labis sa alala para kay Jepoy. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo nang ihina ang kanyang katawan. Marami nang nakasaksak sa kanya ng mga gamot na hindi ko na naiintindihan. Basta, ang parati ko na lang sinasabi, gawin nila ang lahat. Madugtungan lang ang buhay ng aking pinakamamahal na anak. Wilson, mahal. Gusto mong bumaba muna para makakain? Hindi ako gutom. Baka naman ikaw ang magkasakit niyan. Ayos lang ako, kaya ko ang sarili ko. Ayoko mawala sa paningin ko si Jepoy. Gusto ko kapag nagising siya, ako ang una niyang makikita. Pero Wilson, hindi naman matutuwa si Jepoy kapag nakita ka niyang ganyan. Wala ka nang maayos na tulog eh. Hindi ka pa kumakain sa tamang oras. Sige na. Ako na munang magbabantay kay Jepoy ha. Umuwi ka sa bahay, magpahinga ka, matulog ka. Okay nga lang ako. Kung gusto mong kumain, sige, kumain ka na. Basta dito lang ako. Alam ko naman nahihirapan at natatakot ka na baka. Wilson, maawa ka naman sa sarili mo. Kailangan mo rin namang magpalakas eh. Sinabi ko ng ayos lang ako, di ba? Dito lang ako sa tabi ng anak ko. Kahit anong sabihin mo, walang salitang magpapawala ng takot ko na baka kapag umalis ako sa kwartong to, hindi ko na maabot ang buhay si Jepoy. Naiintindihan mo ba ako, ha? Pasensya ka na, ha? Nag-aalala lang kasi ako eh. Naintindihan naman kita eh. Kahit naman ako takot. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa anak natin. Pero yung doktor na yung nagsabi, na kaunting oras na lang meron si Jepoy. Huwag mong sabihin yan. Alam ko, naniniwala ako na gagaling si Jepoy, okay? Naalala mo ba yung dati, di ba? Naging maayos ang kalagayan niya, di ba? Lumakas siya. Nakapabasyal pa nga tayo nun eh. Kaya ang ibig sabihin nun, makakaya din to ni Jepoy. Wilson, nakikiusap ako sa'yo, tama na. Tanggapin na lang natin. Kasi tayo lang din naman ang mahihirapan kapag Huwag mo sabihin yan! Ano ka ba, Vanji? Nag-iisang anak natin si Jepoy, oh. Tapos susuko ko na lang ng basta-basta. Dahil hindi naman natin hawak ang buhay ng bata. Ano magagawa natin kung hanggang dyan na lang siya? Kasi kung ako'y tatanungin mo, ayos na sa akin yung ganito. Dahil ayoko nang makita nahihirapan si Jepoy. Masakit para sa akin na araw-araw nakikita ko siyang nasasaktan. Tingnan mo nga, ang daming nakakabit sa katawan niya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hanggat humihingi pa si Jepoy, hanggat nandito pa siya, hindi ako mawawala ng pag-asa na gagaling siya. Ngayon,
Kung sumuko ka na, huwag mo akong idamay. Jepoy? Jepoy! Anak! Jepoy! Anak! Vanji! Tumawag ka ng nurse! Bilis! Teka! Vanji, ano ba? Tumawag ka ng nurse! 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 Tulungan niyo kami! Nurse! Jepoy! Anak, gumising ka! Huwag mong gawin to! Jepoy! Wilson, may mga pinapapirma lang yung doktor. Eto. Di pa pwedeng mamaya na lang yan. Kamamatay lang ng anak natin, oh. Ano ba yan, ha? Para saan ba yan? Basta pirmahan mo na lang para maayos na si Jepoy. Anong maayos? Vanji, walang maayos dito. Kung inayos lang nila sana yung mga trabaho nila, edi sana buhay pa tong anak ko. Tama na. Tama na, tapusin na lang natin to, ha? Ginawa na po namin ang lahat pero hindi na talaga kinaya ng katawan ni Jepoy. I'm sorry. Sorry? Hindi ko tatanggapin yung sorry niyo. Buhayin niyo yung anak ko. Walang yaka. Wilson, Mga sinungaling kayo eh. Ayaw niyo lang mabuhay si Jepoy. tama na. Jepoy, anak! Hindi po. Gumising ka, anak. Pakita mo sa kanila na mali sila. Wilson, tama na. Tama na. Hindi pa patay ang anak ko. Gigising siya. Mayora Iska Morena. Tila huminturi ng pag-ikot ng mundo ko, kasabay ng paghinto ng pagtibok ng puso ni Jepoy. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na umiyak habang yakap-yakap ko ang wala ng buhay na katawan ng aking anak. Biglang gumuho ang lahat ng pangarap ko para sa kanya. Hindi ako makahinga sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon. At wala na akong ibang iniisip na sana, kunin na rin ako ng Panginoon dahil Mayora, hindi ko kakayaning mabuhay na hindi kasama ang pinakamamahal kong anak na si Jepoy. Mayora Iska Morena, simula nang mawala si Jepoy, nawala na rin ang gana ko sa buhay. Unti-unti, napapabayaan ko na ang trabaho ko, kaya sa huli, tuluyan na ako nagpaalam sa aming kumpanya dahil ayoko naman na maging pabigat na lang sa kanila. Isang bagay na pinagpapasalamat ko dahil naintindihan naman ako ng mga taong nakapaligid sa akin. At magmula noon, wala na akong ibang ginawa kundi ang umalis ng bahay para maghanap ng kung ano-anong pagkakakitaan. Halos ayoko manatili sa bahay namin. Dahil bawat sulok nito, naaalala ko lang ang anak kong si Jepoy. Ay, grabe. Bago ka na dito. Tumagi ka naman. Diyos ko naman. Parang first time ko dito. Bago ba tong place na to? Ay, matagal na to, Mari. Diyos ko, marami na nga dito. Uy, ano ba? Tagi Uy, na. Siya nga. San ba yung next? Bakit ang daming tao sa bahay? Dito? Ano meron, Vanji? Mahal! Buti naman umuwi ka na. Alam mo kanina pa sila naghihintay dito eh. Di mo na dapat to ginawa. Ano ka ba naman mahal? Minsan ka lang naman mag-birthday sa isang taon. Kaya dapat i-celebrate natin. Ay, o nga pala. Nandito din si Marco. O Wilson, bakit ngayon ka lang? Ikaw tong may birthday tapos ikaw tong ngayon lang nagpakita. Kumusta ka na? Ang tagal din nating hindi... Huwag mo akong hawakan. Ano ka ba naman? Masyado kang seryoso eh. Magpakasaya tayo ngayon kasi... Sinabi na huwag mo akong hahawakan eh! Marco! Ayos ka lang ba? Marco, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wilson, ano bang problema mo? Nakikipag-usap sa'yo ng maayos yung tao tapos bigla mong susuntukin? Sino ba ang nagsabi sa'yo na gusto kong maghanda ngayon, ha? Pare, easy ka lang. Gusto lang naman ng asawa mo na mapasaya ka eh. Wala namang masama kung paminsan-minsan magsasaya ka. Alam ko kung ano yung nararamdaman mo dahil sa nangyari sa anak mo pero... Huwag mong mababanggit ang anak ko. Walang hiya ka. Namatayan ako tapos ngayon gusto niyong magsaya ako dahil birthday ko?
Walang magsasayang! Walang birthday! Wilson, tama na yan. Nakakahiya sa mga bisita. Wala akong karapatan na magsaya dahil nawalan ako ng rason para maging masaya. Wilson, tama na. Tama na yan. Nakakahiya ka na. Isa ka pa eh! Nanay ka, di ba? Bakit parang wala lang sa'yo na namatay yung anak natin? Ano mo nagawang ngumiti at tumawa kahit alam mong kahit kailan hindi naman natin makakasama si Jepoy? Akala mo ba? Akala mo ba hindi masakit yon? Gusto ko lang naman na kahit sandali lang makalimutan mo yung sakit na nararamdaman mo. Wala akong ibang ibig sabihin sa ginawa kong to. Makalimutan? Kahit tumanda ako, yung sakit na nandito sa puso ko, hindi ito mawawala. Kahit ilang birthday pang dumaan, hindi ito mawawala dahil nawalan ako ng anak! Lumayas kayong lahat dito. Lumayas kayo lahat! Ay, tara na, alis na tayo. Sabi ko na nga, maalis na tayo eh. Alis na tayo. Sabi ko. Layas! Tuluyan ako nagbago dahil sa pagkawala ni Jepoy. Naging mainitin ang ulo ko at nawalan ng gana sa aking buhay. Sumama ang loob ko noon kay Vanjie dahil nakikita ko na para bang okay na siya, Mayora. Nakakakilos siya ng maayos habang ako, eto, wasak na wasak pa rin. Kaya ang nangyayari tuloy, siya na ang madalas kong napagbabalingan ng galit. Nasaan na ba yun? Dito lang yun nakalagay eh. Ba't nawala? Ano bang hinahanap mo sa mga gamit ni Jepoy? Hinahanap ko yung damit na iniregalo ko sa kanya. Nasaan na ba yun? Nakita mo ba? Baka naman nandyan lang. Sige, hanapin ko lang dito. Bakit ba ang daming nakakahon dito sa kwarto ni Jepoy? Ano ba tong mga to, Vanjie? Mga gamit niya yan. Nag-uumpisa na kasi akong ligpitin yung mga gamit niya para malinis ko naman tong kwarto. Liligpit? Ano naman gagawin mo sa mga gamit niya? Ewan ko. Baka ipamigay ko. Ha? Hindi mo ipapamigay yan. Wala kang gagalawin sa kwartong to, Vanjie. Bakit? Wala na rin namang gagamit nito eh. Mabuti pa, ibigay na lang natin yung mga gamit niya sa mga nangangailangan. Lalo na yung mga damit niya at maluluma lang yan. Hindi mo gagawin yan. Hindi mo gagalawin ang mga gamit ni Jepoy. Wala kang ipapamigay at mas lalong wala kang itatapon sa mga to. Vanjie, itong kwartong to, para lang to sa kanya, di ba? Kakaintindihan ba tayo? Hindi. Hindi tayo nagkakaintindihan. Dahil kahit ikaw, hindi na kita maintindihan. Ano ba gusto mong mangyari, Wilson? Habang buhay magluksa sa pagkamatay ng anak mo? Hindi na nga umuusad yung buhay mo eh. Sa tingin mo ba? Ha? Matutuwa si Jepoy pag nakita ka niya ngayon na ganyan? Vanjie, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Alam ko! Dahil nawalan din ako ng anak. Masakit sa akin yon. Pero sana naman wag mong iparamdam sa akin na nawala na rin ako bilang asawa mo. Hikiusap ako sa'yo. Magtulungan naman tayo. Dahil sabay tayong nawalan dito. Wilson, sabay tayong dapat bumangon. Hindi ko pa kaya, Vanjie. Hindi mo ba nakikita yun? Hindi ko pa kaya. Sa tuwing naaalala ko na hindi ko na makakasama ang anak ko, bumabalik yung sakit. Bumabalik yung galit ko sa mundo na nag-iisa nga lang siya tapos kinuha pa rin siya. Naiintindihan ko naman yan eh. Naiintindihan kita pero sana naman wag mong kalimutan. Nandito pa ako. Sana wag dumating yung panahon na pati ako mapagod na sa'yo dahil hindi mo tinutulungan yung sarili mo. Mayora Iska Morena, nakikita ko naman na ginagawa ni Vanjie ang lahat para tulungan akong makabangon. Alam ko na hindi lang ako ang nahirapan sa mga nangyari.
May mga pagkakataon na naririnig ko rin na humihikbi siya. Nakikita kong mugto ang kanyang mga mata. At minsan, napapansin ko na tulala rin naman siya. Gustuhin ko man siyang damayan, pero di ko magawa. Dahil unti-unti na akong kinakain ng nararamdaman kong sakit. Nang nararamdaman kong pangungulila sa aking anak na si Jepoy. Oh, anong ginagawa mo dito sa labas? Pumasok ka na. Mamaya na. Wala ka ng ibang ginawa kundi uminom ng uminom. Maawa ka naman sa sarili mo. Magkakasakit ka na sa ginagawa mong yan eh. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko, okay? Gumagaan ang loob ko kapag nakakainom ako ng alak, kaya please lang. Hayaan mo na lang ako. Eh paano kita hahayaan? Unti-unti mo nang pinapatay ang sarili mo. Tingnan mo nga oh. Masyado ka nang nagpabaya. Ilang buwan ka nang walang ibang ginawa kundi uminom at tumambay lang dito sa loob ng bahay. Pwede ba manahimik ka na, ha? Ayokong makarinig ng kahit ano na mula sa'yo. Iwan mo na ako rito. Gusto kong magpahinga. Wilson, kung hindi ka naaawa sa sarili mo, pues maawa ka sa akin. Dahil ako yung nahihirapan sa'yo sa ginagawa mo. Ayoko naman na nagkakaganyan ka dahil... Sa tingin mo ba gusto ko itong nangyayari, ha? Sa tingin mo ba hindi ako napapagod na nararamdaman ko to palagi, ha? Vanji, pagod na ako. Pero anong magagawa ko? Kahit ilang alak pang inumin ko, wala eh. Hindi matatanggal sa akin yung pangungulila sa anak natin. Naiintindihan kita. Kahit ilang beses mo pang sabihin sa akin na wala akong alam sa nararamdaman mo. Hindi totoo yun. Sa ngayon, aminado ako. Hindi ko pa rin tanggap na wala na si Jepoy. Na wala na yung nag-iisa kong anak pero kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. Ang buhay nating dalawa. Paano? Isipin ko pa lang na hindi ko na siya mahihakap. Hindi ko na makikita kung paano siya lalaking mabuting tao na kahit kailan hindi na niya magagawa lahat ng pangarap niya. Napakasakit nun. Wilson, makinig ka. Isipin na lang natin na masaya na siya sa taas. Wala na siyang nararamdamang sakit. Wilson, na daming paraan para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Kung pag-iisipan mo lang at kung gugustuhin mo. Alam mo, naiisip ko nga eh. Sana ako na lang yung kinuha ng Ano ka Diyos. pa? Huwag mong sabihin yan. Hindi. Vanji, ilang beses kong sinabi sa Diyos na kahit ano gagawin ko, buhayin lang niya si Jepoy. Kahit buhay ko ang ipalit sa buhay niya, gagawin ko. Alam mo, sa totoo lang, kung bibigyan ako ng pagkakataon, hihiligan ko yun sa Diyos. Sasabihin ko sa kanya na magpapalit na lang kami ni Jepoy. Tapos ako na lang yung mawawala. Si Jepoy. At sa tingin mo, matutuwa si Jepoy kapag ikaw ang nawala? Bakit sa tingin mo magiging masaya siya kung lalaki siyang walang ama? Kung ano ang nararamdaman mong sakit, ganyan din ang mararanasan ni Jepoy. Kung sakaling nagkabaliktad ang nangyari, naiintindihan mo? Ewan ko. Di ko na alam kung ano ba dapat kong isipin at gawin. Nangihinayang kasi ako sa buhay ni Jepoy. Sana may nagawa pa ako para sa kanya. Sana man lang nagtrabaho pa ako na mabuti para naipagamat natin siya na maayos o kaya inilipat sa mas magandang ospital. Baka naman buhay pa sana siya ngayon. Kasi hindi eh. Alam mo kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat Hindi. ng to. Hindi totoo yan. Ni isa sa ating dalawa walang may kasalanan sa nangyari kay Jepoy. Siguro hanggang doon na lang talaga siya. Siguro pinahiram lang siya sa atin. Pinahiram? Kung ganito rin naman pala ang mangyayari, bakit binigay pa siya sa atin, ha? Bakit hinayaan niya tayong mahalin si Jepoy ng sobra? Hindi ko maintindihan eh. Baka hindi mo kailangang intindihin. Baka kasi, kailangan mo lang tanggapin. Nang namatay si Jepoy, parang buong buhay ko
Nawala na rin. Pangarap ko, yung rason ko para mabuhay, lahat yun nawala. Di ko alam kung paano ko papangon kasi nawala yung lakas ko eh. So, nandito pa ako. Isa lang ang nawala sa'yo. Subukan mo tumingin sa akin. Mag-asawa tayong dalawa. At kahit anong mangyari, hindi ako magsasawang intindihin ka. Mahirap, pero kakayanin natin to. Naniniwala ako malalagpasan natin to ng magkasama. Kasi kahit anong mangyari, papatunayan ko sa'yo na hindi ka nag-iisa. Hindi madali ang mamatayan ng minamahal sa buhay. Lalo na kung galing ito mismo sa iyo, Mayora. Lalo na kapag sa kanya umiikot ang iyong mundo. Sabi nga nila, anak ang dapat na naglilibing sa mga magulang. Hindi magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Pero parati naman natin hindi alam ang magiging kinabukasan natin. Magmula noon, sinubukan kong ayusin ang aking buhay. Hindi na lang para sa sarili ko, kundi para sa taong kasama ko pa rin. Ang asawa kong si Vanji. Nang dahil sa sobra kong pagyakap sa sakit na nararamdaman ko, nakalimutan ko na meron pala siya. Nakalimutan kong may asawa ko na kailangan din ng tulong. Nang yayakapin sa tuwing nakakaramdam ng matinding pagkalungkot at pangungulila. Pareho namin tinulungan ni Vanji ang isa't isa na makabangon sa malungkot na nakaraan naming dalawa. Halos 2 taon na rin simula nang iwan kami ni Jepoy. At kahit papano, okay na kaming mag-asawa ngayon, Mayora. Bumalik sa dating ikot ang aming mga buhay. Pero ramdam namin ni Vanji na para bang may kulang pa rin. At si Jepo yun. Hiling namin na sana magtuloy-tuloy pa ang pagbangon namin. Hanggang sa tuluyan na kaming maging masayang mag-asawa. Mayora Iska Morena, dito ko natatapusin ang aking liham. Maraming salamat sa pakikinig, mga idol at Mayora. Nagpapasalamat, Wilson.